Nagkita tayo muli ang huling labanan sa huling pagkakataon. Tadhana pala ito sa simula pa lang. Hindi ako makapaniwala na dito kita papatayin. Sa lahat ng lugar na ating napuntahan, siguro nga, nasaan si Cody? Ano ang ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala sa kanya. Tara na. Tingnan mo ang sobrang lumalagong mga halaman at puno at ang mga ibon. Nasa paligid sila. Ito ang pinakamagandang hotel na napuntahan ko. Matagal ko nang kinausap ang mga kaibigan kong hapon para makarating dito. Maganda rin ito kung hindi man isa sa mga pinakamagandang lugar sa isang isla dito sa Japan na inabandona. O Diyos ko, tingnan mo ang arkitekturang ito. Napaka-elegante ng mga ito at mukha ring mga estatwa ng Griego. Tingnan mo ang pool na nasa harap lang nito at mukhang may isa pang fountain ng mga estatwa doon. Sobrang napakaganda nito at grandioso ang hitsura. Tingnan mo ang mga chandelier. Tumutulo ang tubig sa kisame. O Diyos ko, tingnan mo. May mga lumang booth ng telepono na medyo masama na ang lagay. Na parang may isang libro ng buto na talagang gusto kong mahanap. Ang ilan ay maaaring mga lumang larawan o dokumento ng lugar na ito sa loob ng gusali. Ano ito? Ang bar. Oo, may basketball. Kami ay pawisan. Malaki ang lugar na ito. Hindi ko alam kung saan magsisimula, kaliwa o kanan. Kailangan nating galugarin ang bawat bahagi ng lugar na ito. Mahal ko ang teknolohiya ngayon. Tingnan natin kung saan ito patungo. Hardin at silid palaruan. Ito ay isang maliit na tindahan noong araw. O Diyos ko, ang mga larawan. So ang lugar na ito ay nagsara noong 2006. Kaya ang mga larawan ay hindi mukhang luma. O Diyos ko, may PlayStation game dito. Gundam Generation. Ito to ay isang uri ng onsen room sa isang lugar at siyang dahilan kung bakit alam ko na ito ay isang onsen room ay dahil sa mga bagay na ito at pumupunta ang mga tao dito para sa onsen, maliligo silang lahat ng mabilis at sabay-sabay. Ito to talaga ang kinaroroonan ng onsen. Alam mo sa Venus Garden Restaurant, maraming Caucasians o dayuhan ang pumunta sa hotel na ito. Dahil na ang ilang mga bagay may nasa Ingles. At ito ay noong mga dekada 70 at 80 at 90. Grabe, may mga tray pa rin dito.
O Diyos ko, at ang mga kagamitan ay nandito pa rin, literal na 11 taon na ang nakalipas at lahat ay iniwan lang dito. Tingnan mo kung gaano karaming mga plato ang nasa loob pa rin dito, at ang disenyo nila ay sobrang unique at maganda rin. Gusto ko ang mga ito sa aking kusina. May restaurant sa ibaba. Ito ay isa pang bar. Tingnan mo ito. Sa mga yon ay nasa basement floor ako, at ito ang silid laruan. Meron silang pool, stuffed animals para sa mga bata. Ito ang lugar kung saan naglalaro ang lahat ng bata ng kanilang mga laruan. Hindi ako makapaniwala sa dami ng plushies at stuffed animals na narito pa rin. At may pribadong karaoke rooms pa sila. Naroon ang music box. Pribadong kwarto. Ang ganda ng estatwa. Merong cute na maliit na teddy bear to. Hindi talaga ito gumagalaw. Anong mga sikreto ang nandito? Makikita mo ang isang kalendaryo. Nagtatapos ito noong taong 2006 eksaktong panahon kung kailan ito inabandona. May kutsilyo sa drawer ang taong ito. Hoy! May gendio, pero sente mo ang lahat ng ito. Sa kwartong ito, natagpuan ko ang mapa ng isla na ating kinalalagyan. Natagpuan ko ang front desk. Ito na lang natira dito sa front desk. Meron kang cool na estatwa ng Buddha. Maraming susi sa mga kwarto ng hotel, o isa ito sa mga oriental na resort na yon. Grabe, sobrang sosyal. Parang 5 stars isang flashlight. Maraming flashlight. Tingnan mo ang kahanga-hangang painting na ito ay gawa ni Nakamoto. Nakikita ko ang pangalan doon. Naririnig ko si Josh sa itaas. Nagustuhan ko ang hagdanan. Sobrang engrande at magaragrabe. Okay, so ito ay isang pamphlet ng resort. Makakita mo rito kung ano ang itsura ng mga kwarto dati. Napakaganda, at yun ang restaurant na nasa loob ng hotel. Tingnan mo ang pool, sobrang kahanga-hanga, at yun ang pasukan, ibang-iba na ito ngayon. Sobrang lumaki na sila. Maraming libangan. Ang maaaring gawin dito, mga beach surfing. Ang lugar na ito ay maganda. Ang impormasyon ay nandito, nagpapakita ng mapa ng lugar. Ikalawang basement, unang palapag, ikalawang palapag, ikatlong palapag, ika-4 na palapag, at ika-5 palapag, at ang ika-6 na palapag na banquet. Convention Hall. Kakatapos ko lang galugarin ang lugar na ito sa kaliwa. Bago ako pupunta sa itaas, sasabihin ko lang na nagbukas ito noong taong 1900 na 163 at isa sa pinakamagandang resort ng Japan o hotel, kung ano man ang tawag ninyo rito. Sikat ito noong taong 1900 na 163 dahil sa magandang ekonomiya. Sayang lang at mukhang iniwan na ito ngayon, pero mas naging sikat. Dapat panatilihin nilang bukas ito bilang isang kahanga-hangang hotel. Ang hotel na ito ay isa sa mga hiyas sa isla na kilala noon bilang Hawaii ng Japan. Malaking tourist spot ito para sa mga mamamayan ng Japan. Maiba ako, tama na ang usapan. Hindi ko na itutuloy ang paggalugad sa lugar na ito bago ito magdilim. Tayo ay pumunta sa itaas. Nakapagtataka na ang Japan ay merong ganitong uri ng arkitektura, isang napakagandang uri ng arkitekturang Pranses at Griego. Napakaganda. Ayun o, nandun ang balkonahe, at tingnan mo ang globo. Hindi yata ako nakakita ng ganitong globo ng mga Hapones dati. Nakasara ito. Grabe ang gulo ng kwartong ito. Parang nagkasunog dito. Tinitingnan ko na ang mga kwarto ngayon. Marahil magkakapareho ang itsura ng karamihan.
Maganda at malinis ang kwartong ito. Ang ganda nito. Talagang wasak ang kanang bahagi ng pasilyo. Ay naku, magiging kahibangan ng larawang ito. Tumutulo lang ang tubig sa sahig. Hindi ako makapaniwala na ang mga halaman ay tumutubo sa sahig ngayon. Patungo sa ikaapat na palapag. Ay naku, mas marami pang mga kwarto. Tara tingnan natin kung ano pa ang nasa itaas. Kakapasok lang natin sa gilid na pasukan. Ang astig nito. Inang yung sinasabi ko, iba ang itsura ng sahig na ito kumpara sa iba. Ang isang bagay tungkol sa mga abandonadong lugar, lalo na sa mga hotel, ang ilang mga palapag ay may parehong disenyo, parehong kwarto. Hindi ko na lang sila gagalugarin. Gusto ko lang tingnan ang mga bagong lugar na may ibang itsura sa mga gusali. Tulad nito, oo, nagkita na naman tayo para sa huling labanan. Noong una, ito pala ang nakatadhana. Hindi ako makapaniwala na dito pala kita papatayin sa lahat ng mga lugar na napuntahan natin. Siguro nga, nasaan si Cody? Ano ang ginawa mo sa kanya? Huwag mo na siyang alalahanin, tara na. Diyos ko, nakuha natin ang filter ng sigarilyo. Oo, meron tayong malaking tambol. Isayos na ng tradisyonal na tambol ng mga Hapon. Doon sa ibaba, makikita mo ito sa pagitan ng mga puno. Ito ay isang inabandonang kotse. Nasa ikalimang palapag siguro kami. Nakikita ko ang mga lumang guhit na iniwan nila at isang mukhang nakangiti. Nagtataka ako kung ano ang ibig sabihin ng simbolong ito. Alam ko na may bulkan ang lugar na ito. Maaaring ito ang sinisimbolo nito. May mga barkong kahoy sila dito, Josh. Pinatay ko siya. Ang kapal ng mukha mo. Wow, tingnan mo ang piano. Oh wow, tingnan mo yan. Tingnan mo ang buong mundo ng Pantasya kung saan tayo naroroon ngayon. Oh, sobrang astig at nasa magandang kondisyon. Yan ay kahanga-hanga. Hindi pa ako pumasok sa kwartong ito. Oo, mabuti. Nakakatakot maglakad at meron silang mga ilaw na magbibigay ng liwanag sa entablado. Ang talagang malungkot tungkol sa inabandonang hotel na ito ay sikat na sikat ito noong taong 1964, hindi pinayagan ng pamahalaang Hapon ang kanilang mga mamamayan na maglakbay sa ibang bansa. Kaya nang sila'y magsimulang magpahintulot sa mga tao na maglakbay sa ibang bansa, doon nagsimula ang mga turista at lahat ng mamamayan ay magpasya na pumunta sa isang bagong lugar, isang mas mabuting lugar. Mas maraming mga Hapon ang pumunta sa mga lugar tulad ng Hawaii at Thailand bilang kanilang mga bakasyonan. Ang ibig kong sabihin, hindi sobra-sobra ang magagandang tanawin sa islang ito, ngunit maganda pa rin ito sa sariling paraan. Ngunit yun ang nangyari at kaya nawalan sila ng maraming mamamayang Hapon na pumupunta sa islang ito. Hindi kumita ng sapat ang hotel na ito. Sa huli ay nagsara ang lugar noong taong 2006 at tulad ng nakita mo sa labas, sinakop na ito ng kalikasan. Nasa ikalimang palapag tayo at mukhang ito ang pinakamagandang kwarto sa buong lugar. Ang presidential suite, wow, ang kwarto ay ginawa para sa dugong bughaw. Mukhang may sarili pa silang bar. Grabe, binibiro mo ba ako? May piano rin sa kwarto. Ang painting ay mas naging maganda sa pagkakatuklap nito. Baka ito ay mas naging maganda pa. Ito ang kwarto.
Meron pa silang sariling balkonahe. Maganda rin ang banyo. Ito'y hiwalay sa palikuran. Direkta itong nakakonekta sa kanilang malaking balkonahe. Ang balkonahe ay tinatawag nilang haiku dito sa Japan at kailangan kong sumang-ayon dito na habang ito'y nasa isla kung saan walang nakatira at ito'y nandito lang. Kahit maraming taon na itong inabandona at hindi pa rin nasira, walang graffiti kahit saan at ilan sa mga bagay ay parang talagang napanatili. Kaya ito'y isang kahangahangang lugar na inabandona na lugar. Hindi ko ibibigay ang lokasyon na ito dahil sa mga vandalizers. Umaasa ako na sana ay mapanatili ito sa kanyang kasalukuyang kalagayan sa maraming taon na darating para sa iba pang mga urban explorers hanggang sa huling palapag ng hotel na ito na talagang hindi nakita. Seryoso sinabi nila na 6 na palapag lamang, pero mukhang may isang lihim na palapag ito na parang walang laman. Parang sila ay nasa ilalim, parang ito ay nasa ilalim ng konstruksyon at hindi pa nila ito natapos. Mukhang ito ay isang dollhouse. Higanting dollhouse. Baka kwarto ng maliliit na bata. Sayang talaga ito, napakalinis pa. Tungo sa lihim na palapag. Kung paano ito lalong tumataas. Tingnan natin ito saglit. Ventilasyon. Ayaw kong may mapalampas na anuman. Naririnig ko lahat dito sa itaas. Parang tore ng bantay ito. Ano ang nangyayari? Makikita mo ang buong bilog mula sa labas. Hindi natin nakikita kahit ano pa man, tayo ay nasa loob ng dome ng lahat ng tao. Ilang mabubuting tao ang pwedeng pumasok dito. Sobrang taba nating lahat, tama yon. Kailangan nating magpapayat. Kakarating lang natin sa likod ng hotel. Tingnan mo ang mga inabandonang kotse rito. Nakikita ko ang simbolong ito sa lahat ng dako kaya bahagi ito ng hotel. At ang halingin ito ay tuluyang bumagsak sa kotse na ito. Sa tingin ko, ang labas ang nagbibigay buhay sa lugar na ito. Palagi mong nakikita ang mga larawan ng labas pero hindi ang loob. Kakagaling lang namin sa tower na yon, mga tennis court, at ngayon ay papasok na tayo sa gusaling ito. Tingnan mo, parang sinadyang harangan ang lugar na ito. Kailangan kong akyatin ang pader na ito rito. Malinaw na natagpuan namin ang nakatagong hiyas na ito sa loob ng gusaling ito. Sobrang saya ko na pumunta tayo at ginawa iyon. Mukhang malaking estatwa ng ulo ni Julius Caesar o kahit na ang presidente ng hotel na ito, sinong nakaaalam. Kaya dahil tinitingnan mo, dahil pumunta si Chloe sa Chernobyl at pumunta si Josh sa Chernobyl at pumunta ako sa Kashima, kaya namin ngayon na magbuhat ng mabibigat na bagay, tatapusin natin ang video rito. Sana nagustuhan ninyo ang video. Siguraduhin tingnan ang Explore with Josh at Cody. Ang links ay nasa description. Kung nagustuhan mo, i-thumbs up, subscribe, ibahagi at mag-iwan ng komento kung ano ang iniisip mo sa lugar na ito. Sige, peace out. Anong balita, kaibigan? Tingnan ang aking pangalawang channel, Steve Rodin, at i-follow ako sa lahat ng social media accounts ko. Kung nagustuhan mo ang mga video ko, advise sa suportahan ang aking mga pakikipagsapalaran. Tingnan ang aking Patreon account kung saan ako'y magpapadala ng postcard. Salamat at salamat sa panonood.